Alright guys, so we are here at Harley Davidson Harley Davidson Pampanga. So kasama natin si Sir Warren and si Sir Angel. Ayan, so test ride natin tong 2022 Harley Davidson Nightster, tama? 975 Revolution Max engine. So this is like the middleweight cruiser bike ng Harley Davidson. Liquid cooled na siya guys, ayan. Horsepower, around 90 horsepower. So, ang kanyang torque, I think nasa 70 foot-pound of torque. So, 19 inches ang kanyang front wheel, 17 sa likod. Ayan, naka-dual exhaust siya, V-twin engine. So, let's try this one. So, meron siyang tatlong variant guys. Okay. Alright. So ito yung kanyang ignition. And then medyo mataas yung kanyang levers. Meron siyang tatlong variants, red, and yung special na blue, and the black. So yung blue naka-digital na guys. Ito analog pa rin, and some small digital panel here. Pero yung isa fully digital na TFT. Kaya naka telescopic fork, non-adjustable. So mamaya kikilatisin natin guys. Okay. Alright. Okay. Oh! Madali lang siyang iliko. Oh, nag-neutral. Medyo mahirap lang talagang i-gear or i-cambio yung mga Harley. Medyo mataas yung kanyang foot peg. Kailangan makapal yung boots mo dito. Okay, 975 Revolution Max engine. First impression, magaan siya kumpara sa mga ibang Harley na na-try ko dati. Well, this is a middle weight cruiser bike. Tansya ko nasa around 200 plus ang weight nito. Ang kanyang wet weight. Okay. Ayusin mo natin yung kanyang side mirrors. Alright. Naka ride by wire, pero parang medyo may delay yung kanyang throttle. So hindi tayo gan familiar sa kanyang mga controls. Sa turning din, medyo hindi tayo sanay sa mga cruiser. Pero definitely yung kanyang seating position, very upright. Hindi siya ganun kadaling i-shift. Medyo matigas yung kanyang shifting. Yun nga, sabi ko nga siguro kailangan ng mga boots na medyo makapal dito. Pero on corners, it's very light. It's very light. It's not too light. I mean madali siyang i-banking kumpara sa mga ibang Harley na nasubukan ko dati. Ito, flickable siya. 19 inches ang gulong sa harapan, 17 sa likod. Alright. Tapos naka bar and mirrors na rin siya guys. Ang ibang Harley nandito sa may ilalim yung kanilang side mirrors eh. Pero ito naka bar and mirrors, which is ang angas, napaka-forma. And then meron siyang traction control. Yan, nakikita ko meron siyang traction control. Yan, hindi ko lang alam paano to i-turn off. Tingnan natin yung kanyang mode. Yan, meron siyang sports mode, rain mode, and road. Alright, yan, sige, sports mode tayo. Naka-road pala tayo kanina. Okay. Oh, yun. Kaya pala medyo matamlay yung throttle niya kanina. Naka-road mode pala tayo. Ngayon nag-sports mode tayo guys. Tingnan natin kung may pinag-iba. Oo. Meron nga. Meron nga guys. Meron. Around, ang tansya ko dito mga
Ang dati naririnig ko, mga 60 or 70 foot-pound of torque. Hindi ko lang alam sa Newton meter. Mamaya check natin guys. Horsepower, 90 horsepower guys. Very flickable. Ayun, no? Ooh. Very flickable. Parang hindi Harley ang dala ko, ah. Harley ba talaga to? Harley ba talaga to? Parang hindi siya Harley. Subukan natin sa may rotonda. Ayan yung kanyang parang siya hindi cruiser bike, ah. Hindi siya intimidating guys. Hindi siya intimidating sa una. Pati yung power niya, medyo nag-wide tayo ng konti. Ayan. Sayang lang hindi natin ganong ma-stretch yung mga paa nito dahil dito lang tayo guys. So I think hanggang 3rd year lang talaga tayo dito. Pero lumabas yung power nung nag-sports mode tayo. So mamaya bibigyan ko kayo ng walk around. Alright, sige. Hanap tayo na medyo masilong dito guys. Bigyan ko kayo ng quick walk around dito sa Harley Davidson Nightster Revolution Max. Madali lang hanapin yung kanyang neutral guys. Okay, side stand. Okay, that's it. Okay. Alright. So off siya dito rin. Ayun. So ayun yung, tapos naka key fob na rin siya guys. Keyless na rin pala to. Yung kanyang traction control, mamaya try natin. So ayan, adjustable clutch lever, adjustable brake levers, and a very simple gauge. Yan, analog. Tapos maliit lang yung digital ano niya dito guys, screen. Okay, so yung kanyang tank, parang nasa 14 liters lang to or 12. Okay, ito popost natin. And then wala siyang pillion seat, pero siguro pwede naman i-customize to, lagyan ng pillion. The seat is really soft, makapal yung kanyang padding. And then yung kanyang mga gulong, it's made by Harley Davidson. Ang kanyang size, let's see ha, kung makikita natin yung kanyang size. Hindi ako familiar sa mga sizing ng Harley, but ayan, hindi natin makita. Yan, hindi ko makita yung kanyang size, pero popost ko na lang guys. Medyo makapal din, parang nasa 160 to 160 ang kanyang lapad. Yan, 19 inches sa harapan guys. Yan, so single-sided na brake rotors. Tapos naka Brembo. Naka Brembo na 4-piston calipers. Naka LED headlight, LED turn signals. Maliit lang yung kanyang fender, very cute. So ang kanyang frame is made of steel. So trademark na ng Harley Davidson yan. Dito sa likod, LED tail light, LED signal lights. Yung iba tinatanggal pa yung fender dito guys para mas mukhang astig. And then yan, V-twin engine. So parinig ko sa inyo yung kanyang ito yung guys, yung kanyang stock exhaust. Mahina. Okay? So kailangan talaga pag naka-Harley ka, kailangan talaga palitan mo yung exhaust niya. Palitan mo kahit slip-on lang siguro para mas lumabas yung totoong tunog ng Harley Davidson. So ito yung mga bagong engine ng Harley Davidson. Ayan, Revolution Max. Okay, liquid cooled. Yung mga old version ng Harley, alam ko air cooled pa rin yun eh. Ito wala na siyang fins. So we're focusing on middle size bikes nowadays. Yung mga nire-review natin puro mid-size naked, mid-size sports.
So ito, mid-size cruiser bike from Harley Davidson. Gusto ko yung combination ng kanyang tank, guys. So pula lang yung kanyang tank, then all black and gray. Pero may nakita akong black version nito, mas gusto ko rin siya. Kasi ito para siyang sticker na may top coat. Yung sa black, talagang logo ng Harley Davidson na para siyang metal. And then yung color blue, ganito rin, parang sticker lang din. Naka sports mode tayo. Pagka pinatay mo siya, guys, bumabalik siya sa road mode. So kailangan mong ibalik sa sports. Okay, patayin natin yung TC. Okay, yan. Para medyo aggressive. Ayan. Sayang, di natin ma-stretch yung mga paa nito. Di natin siya maihataw. Hanggang second gear, third gear lang tayo. Pero very applicable yung kanyang brakes. Okay naman yung kanyang preno. Okay naman yung kanyang front brake. Isa pa, around 60 kph. Maganda yung stopping power kahit na single rotor lang siya. Sa may likuran, tignan natin. Definitely mahina sa likuran. Okay, try natin ulit sa paliko. Ayan, may kasabay tayo nagro-road test, or di ko alam kung sa kanila yan or test drive lang din nila. Pero hindi siya intimidating, guys. Hindi siya intimidating yung kanyang weight and power. Kung makikita mo siya, malaki yung makina niya. Nakakatakot pagka titingnan mo kasi ang laki ng Harley Davidson, brusco. I mean, it's a muscle bike. Pero pag pinaandar mo siya, yung center of gravity nasa ilalim, kaya magaan siya. Pero yung power nito sakto lang. Hindi siya kamukha nung natry ko na Harley Davidson na 48 na 1200. Yun, medyo talagang malakas yung torque nun. Ito dahil siguro naka ride by wire siya, medyo manageable na yung kanyang power curve. Pero meron din naman, guys, pero hindi lang siya talagang I mean yung very aggressive. Alright. Mahina yung preno sa likod. So kailangan kung papreno ka rito, laging sabay or harapan. Kung sudden brake, laging sabay. Yung kanilang mga clutch levers mataas, kaya medyo nahihirapan ako mag-shift ng gear. So kailangan pag binili mo yung mga ganito, i-adjust mo pa according to your preference. Yung kanyang gear shifter, pwede mo ring i-adjust yan. Isang medyo naninibago ako, or I mean na-surprise ako sa kanyang engine heat. Ang Harley Davidson known for pagiging mainit. Nakatry ako dati sa tropa ko kay Chef Aaron. Yung kanyang ano bang motor yun? Nakalimutan ko, pero Harley Davidson na 700cc. Grabe, sobrang init nun. Ano yun? Oil cooled yata or air cooled lang. Sobrang init, pero ito wala siyang init, guys. Ayan, oh. Grabe. Wala. Mula kanina pa hindi ko nararamdaman yung init dito kahit na hawakan ko sa kamay ko. Kahit na ilagay ko yung kamay ko dito, ayan, no? Wala. Maganda na yung cooling system ng Harley Davidson. Itong Revolution Max, maganda yung cooling system niya. Maganda yung heat management na ginawa ng Harley Davidson, which is very good. Yeah, good job, Harley Davidson. Siguro mga dalawang ikot pa.
Woo! Ayoko isagad, baka sumahid yung foot peg eh. Mababa kasi, mababa lang. Mababa lang guys. Eto guys, again, another beginner bike. Kahit na first timer ka, ito pwede rin to. So ngayon, yung mga binablog natin, halos mga middleweight, mga pwedeng pang beginner, pwedeng pang advance. Okay. Ito, sakto lang yung weight. It's not too heavy. 200 plus kilos. It's not too powerful. Meron siyang 3 modes: rain, road, and sports. Meron siyang ABS and traction control. Pag gusto mo ng power, meron din naman siya. Pag gusto mo medyo mahina, ilagay mo sa road or sa rain. Malakas yung preno sa harap. Comfortable. Madaling i-banking. Hindi siya mainit. At isa pang maganda hindi siya mainit guys. Sakto-sakto sa weather dito sa Pilipinas. Tinetest ride ko guys yung mga European bikes. Kung napansin nyo guys, puro European bikes ang tinetest ride ko ngayon. Parang gusto kong mag classic or cruiser, scrambler or cruiser. Ito Harley Davidson or yung scrambler desert sled ng Ducati. Pwede rin yung scrambler ng Triumph. Okay, so yun yung mga titignan kong magiging next bike natin guys, after ng BMW F900R. So yun yung mga abangan nyo guys na magiging bike natin. Mas masarap to guys pag pinalitan mo ng muffler to. Screaming Eagle or yung ano ba yung isa, nakalimutan ko. Alam ko na kasi Screaming Eagle eh. Mas lalabas yung totoong power nito. Yung kanyang engine braking, not too strong. Very good, very good. Hindi siya yung masakit sa kamay. Okay, ang dali niyang ang dali hanapin ng kanyang neutral. And then that's it. Magaan Magaan. Tsaka hindi siya mainit, no? Dahil sanay. bagong bili kasi sir yung kanya. Talaga? First timer niya naman. First time ko nakapag-try ng Harley. 10 minutes, inayawan ko na. Ang init kasi eh. As hindi ka makakatagal. Ngayon, ang init pa, di ba? At ako, kinakapa akong ganun. Harley ba to? Ba't walang init? As in first time magmotor eh. First time mo? Wala. Dati, anong motor mo? Wala. Hindi, okay naman. Kasi pansin ko sa motor, ang dali niyang i-banking. Yung nga lang, medyo kanina, inisip ko baka kasi sumayad. Tutumba ka. Pero pag na-memorize mo na yung lean angle mo, okay na. Pero nagulat ako, ang gaan niya. Masarap i-drive siya. Magaan siya. Yung handling. Magaan siya yung handling niya. Lahat ng Harley kakaiba yung handling niya. Yun nga eh. Tsaka yung gusto ko yung init. Wala siyang init talaga. Sir, walang init. Ngayon, 799 ang starting natin sa base model. base model 799, yung black. Special? Special sir, 835 ang kulay black. Pero 835. Okay. So ito yung special nila, no? Ayun, no? Gwapo, sir. Congrats. Ayan, no? So yung pinagkaiba niya, may cruise control, tapos TFT. Tapos medyo iba yung position nung tapos tapos meron siyang pillion dito. Pero same engine, same engine lang, Papalitan mo kagad ng Screaming Eagle. Para mas para lumitaw yung pagka-Harley niya. And then ayan, sir. Pero ang original price ito, magkano? 1,080,000. So naka-promo lang sila, pero wala pang definite time hanggang kailan. Wala pa.
Ayun. Pero ito, definitely, pwede sa beginner, magaan, maganda yung handling, walang init. Although, may mga konting adjustments na pwedeng gawin kasi yung clutch lever ang taas eh. Medyo hirap kang kailangan ibaba ng konti, yung sa gear ano rin. Pero, okay naman, very minimal yon. Maganda yung kapit ng gulong, maganda yung seat, malambot. Kaya pasyal kayo dito guys. Look for Mr. Warren. Ayan, Harley Davidson Laos. So, pwede kayong mag-test ride ng kanilang mga bikes. Just make sure na may dala kayong pambili. Pag na-drop, sold na. Ayan sir, resibo. Resibo na. Again, thank you for watching. I'll see you on my next vlog. Tingnan natin kung ano magiging next bike natin guys. Harley Davidson, Triumph, or Ducati. We'll never know. Ayan, so see you on my next vlog.